Hello mga Mars, welcome back to my channel. Ito ang mga artista na sumuporta sa Trillion Peso March. Maraming mga artista ang dumalo kahapon mga Mars, aside nga sa sinabi ko kahapon, pero ito pa yung ibang mga artista na sumuporta at protesta kahapon sa EDSA, sa Luneta, sa Quezon City, sa Davao City, Cebu City, o kung ano pang lungsod ng ah, Luzon, ng Pilipinas, I mean. Dahil alam naman natin na ang mga artista ay isa sa mga taxpayers na malalaki talaga ang binabayad nila mga Mars. At hindi sila pwedeng hindi magbayad dahil kakasuhan ka. Kaya naman talaga umaray po talaga sila, kaya nagtungo lahat sila, sumuporta sila, nagsalita sila, nakisigaw sila kahit mamaos na sila, maulanan, mapawisan, talagang nakiisa sila kahapon sa milyon-milyong taong nag-rally kahapon. Dahil nga masakit nga naman talaga sa kanila. Sila ay nagbabayad ng tamang buwis. Nagtatrabaho at nagbabayad ng tamang buwis samantala binubulsa lang. Binubulsa lang ng mga mandarambong na nagtatrabaho sa gobyerno. Mga kontraktor, mga engineer. Kung sila nga ay malaki ang binabayad na tax, tayo na normal lang, masakit din sa atin yun kasi bawat bili nga natin may tax. Yung kakarampot na sahod mo, may tax din yun. Lahat talaga, bawat galaw natin dito sa Pilipinas ay may tax. Maliit man ang sahod mo, kahit wala kang trabaho, pero bumibili ka sa supermarket, may tax din po yun. Kaya talagang napakasakit. Napakasakit talaga. Sana nga talaga madinig at talagang mapanagot ang may mga kasalanan. At ito na nga ang mga ibang artista na dumalo. Si Maris Racal na may hawak na lahat ng korap dapat managot. Sabi naman ni Elijah Canlas na boyfriend ni Miles Ocampo, normalize holding officials accountable. Tapos pumunta din siya, si Andrea Brillantes. Siyempre si Vice Ganda na talagang tumatak sa madlang tao, madlang people ang mga lahat ng sinabi niya. Napamura pa nga talaga siya, tapos lahat ng mga tao doon ay nagmura na din. Okay lang din naman magmura dahil galit ka nga eh. Kaya panay din talaga ang sorry niya doon sa pari na nakasama nila. Of course, ang kanyang asawa na si Ayon, si Ann Curtis na may hawak na manindigan, lumaban, makialam, tama. Tapos si Jody Santa Maria at ang kanyang mga grupo pa. Si Iza Calzado, nagsalita rin po siya. Si Donnie Pangilinan, sabi niya dito sa kanyang hawak, ibalik nyo ang pera ng bayan. Si Darren Espanto, pagod na pagod, na pagod na pagod na pagod na ang mga Pilipino. Hindi man nakadalo si Daniel Padilla, pero sabi niya, tandaan nyo, huwag kayong papayag na gaguhin kayo ng gobyerno, mabuhay ang Pilipinas. Si Ivana Alawi, nandun din po sa rally. Si Julia Barreto at ang kanyang mga kapatid, tsaka yung nanay si Christine Reyes, ang asawa ni Ann Curtis na si Erwan Yusuf, andoon din, sumuporta din. Tsaka yung pinost nga niya sa kanyang Instagram account, ang title ay September 21, 2025. Ito ang caption niya. Today wasn't about sides.
It wasn't about colors or banners. Corruption been a constant irritating hum in the background for as long as I can remember. But today, that noise got louder because no matter where you stand, we'll agree on one thing. We're sick of the greed, sick of watching the same cycle play out while nothing really changes. We don't want a show, a few high-profile arrests to buy our silence. We want the system fixed so that the people who care can do the work that moves us forward. Everyone says the Philippines has potential. We know. We're just tired of watching it get dragged down. Yun naman ang sabi ni Erwan. Si Angel Locsin, matagal po talaga siyang nag-off sa kanyang social media account. But kahapon, wala man siyang ipinost na picture pero nag-post po siya ng kanyang saloobin sa kanyang Instagram story. Sabi niya dito, quote and unquote, "Today, I'm breaking my social media silence to all Filipinos fighting corruption. May God give you more strength to keep going. Watching the hearings, I couldn't help but remember the messages and news of people begging for help, families with homes washed away, parents who lost their works, lives lost to floods, typhoons." Naiiyak ako sa galit kasi pwede palang hindi sila naghirap, pwede palang walang masaktan, pwede palang walang namatay. Ang bigat, nakakapanghina yung ganitong kasamaan, pero mas nakakapanghina kung mananahimik lang tayo. Kaya we keep speaking, we keep fighting for truth, for justice, for change. No politics para sa tao. Tapos meron din siyang pinost na nagpasalamat siya dahil may mga nakaantabay na mga ambulance na para tumulong sa mga taong may sugat, hinimatay o kung ano-ano pa, sabi niya dito. Shout out sa mga first responders on location yesterday, Philippine Red Cross or Phil Red Cross. Fun fact, the 143 in my ex username, 143 Red Angel comes from the 143 Red Cross hotline. Kaya pala. Yun lang mga Mars, ayun. And that's it mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, share, and subscribe for more scoops. Bye!